Check, check, check. Hey, hey. Check, hey, low. Check, low. Mayap agat panapon po kaya kayungan. Kambeda po din kaya katamang pasariling kapag nasan kaniting misa,
pakiabetala naman po ding makatuking intentions. In kapasalamatan na po di Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Sally Francisco Seller and family. Kapasalamatan na naman King Aldo ng Kebaytan, ng kikatamong kura paroko, Reverend Father Arnolfo Magdaleno F. Serrano. Special intention, Deeds Enita David and family, Engineer Jesus Funsalan, Mayor Teddy Tumang, Ning Torres, Gemma Lumba, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanandari, Megan Centeno, Felipe at Corazon Pajardo, Mark D. Kleiner Bayani, Elmi Ronquillo, Ranilo D. Rit, Natividad Perez, Belia Trinidad, Rosel Montemayor, Michael Alfaro, Alaysa Reintulio, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Mark Antonio, Brother Pat Ahos, Rolly David. Kapasalamatan da naman ding Legion of Mary, para king kapiyasan ng Our Lady of Perpetual Help. Para king alananggang kapainawan ng kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Alfredo Senior, Barbara Angel, Violeta, Corazon, Emmanuel, at ding Maldang Kaladwa King Purgatorio.
Kilagyuningin pa po ng anak po ng Banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng Banal na Espiritu, mantabay kaya kaingan. Maya pa panapon kaya kayo po. At kingaldo pong ini gaganakan tayo po yung piyesta ng Hindu ng alanganggang sao. Yan naman ng aldo kanakong kebaitan. Mipno king kapasalamatan, king apong Ginoo, pakatipon tamong ini. At baka bebe tayong matampang pagmasusyan iti sisyan tala paring kasalanan tamat manyad pantawad at pakalulu king apong Ginoo. Ginoo, ikay minyeke kami king Hindu ning alanganggang sao. Ginoo pakalulu. Ginoo, ikay minyeke kaming maging Hindumiya, Maria, Kristo, pakalulu. Ginoo, ikang mamantabe kang Maria, king pamanyawag na kaya kami, Ginoo, pakalulu. Ing Diyos, sa may pahintutu, pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Manalangin tamo. O Ginoong Yesu Kristo, binyeme kaya kami Maria, ing sarili mong Hindu, bilang kaya kaming Hindu, ban ingata na kami. Kapamilatanin kayang saup, anting meto nga Hindu, milaw ke sana, king kaya kang obrang magligtas king yato. Itinganadan mi, king kapamilatanin Ginoong Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at maghari kambe mo, at ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibat, king kadwa ng libro, ding ari. Labiyang walubanwa, ijoakin, anyang megiyang ari yaking Huda, at migari yaking Jerusalem, kilugdamo ring at lungbulan. Imana ya ineusta, ay anak ng Elnatan, ning Jerusalem. Tikyana ing sablang marawak adapat ng tatana, inyami kasalaya, king panimanmana ning Ginoo. King panawuna na kanita,
Kanita relisuban ding sundalos ng Nebukadnesar, ning Babylonia, ing Jerusalem. Kabang lulusuban di natangya iaring Nebukadnesar, at sinukuya keya iaring Jehoiakim, kambe ng imana, ring anak ng lalaki, ring opisyal na, at ding pamahala ng king palasyo. King kalabing walong banwa na ning pamagari na kanita ne binihag ning aring Nebukadnesar, at dela nangan king Babylonia, ing sablang pibandya na ning templo, ning Ginu at ning palasyo. Antimo ing sinabi na ning Ginu, pepalaso na kang Nebukadnesar, ding sablang gintong kasangkapan, ape pagawa ng aring Solomon, para gamitan king templo ning Ginu. Dela na lang ang mga galing apamangamat king obra. Alayang tigan, nunemu ing pakakalulu. Delane Babylonia iyaring Jehoiakim, iyimana, ding asawa na, ding opisyal na, at ding manimuna na king labwad. Dela na la naman Babylonia, ring 7,000 sundalos abihag, at ding mga gagaling apangamat king obra, at ding pande apawang mga sikan, at malyaring ilaban king gera. Imata niya, ing bapa ng Jehoiakim, yo ing gewa ng Nebukadnesar, bilang ari ning Huda, pelitane lagyu at Sedekia ing binye ng lagyu. Ing amano ning Ginu. Alang-alang king lagyu mong marangal o Ginu, sagipan mo kami. O Diyos ding pagano, kaya kang bansa, karelayang liban, ing banal mong templo, karelayang lepas tanganan, at kasiran ing likwanda king Jerusalem. Ding katawan daring kaya kang talasuyo, karing ayop, gewarong pamangan, ding bangkering kaya kang talasuyo, gewarong pamangan, karing animal ning yato. Indaya rin kaya kang memalen, pepayagusan deng anting danum king Jerusalem, at alanang mitagan ban, karela mangutkot. Meging pikalyan kami karing kasiping ming bansa, lilibakanda kami at pituya-tuya. O Ginu, nupa antikaluwat ing muamu kaya kami. Ing muamu kaya kami, alaya kayang angga. Ing muamu manatili kayang milalablab anting api. Emo ke paparusan, ulining kasalanan, ding kekeng pipumpunan. Lunos mo kaya kami, kaya kang ipagkalam, ngening alana keng kapanayan. Saupan mo kami, O Diyos, kaya kaming talapagligtas. Sagipan mo kami at patawaran pamikasalami, alang-alang king lagyu mong marangal. Ing amano ning Ginu, manatili kapilanman. Ing amano, yaing maya pabalita, ami panaral kaya kayo.
Ingin manatili ake kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Jesus nga na karingkay ang alagad. E balang taong mamaos kanaku, ginu, lungob yaking kayarian ning Diyos. Nune, deta mong tutupad king kaburian ning ipa kung atsubanwa. Potang miras na ing tauling aldo, dakal la ring maos ka kung ginu, king lagyu mo penaral mi nga mano ning Diyos. King lagyu mo penabi mi da ring demonyo. At king lagyu mo, di napat king dakal lamala. Tapot ako, sabyan ko kanita karela, kapilan man era kayo kakilala, dumayo kayo kanako, ikayong mga rok at dapat. Ulinita, ing balang ulinita metong, metong nga makiramdam kareting amano ko at tutuparan nala, mingari aking taong biyasa. Telakad ing bale na babo ning batu. Di nagusgus sing uran, di natanging albog, at sepula na ning angin ing bale ita. Eya miragsa, uling makatalakadya babo ning batu. Dapat ing balang taong makiramdam karete ang amano ko, at kay baten o tutuparan, may ngari aking meto nga taong mangmang. Telakad ning bale na babo ning balas. Li nagusgus sing uran, di natanging albog, at sepula na ning angin ing balita, at miragsaya, at makapanginabot ing pangabagsak na. Inyang ayari ng Jesus, ing kayang sasabyan, may nga pamulalala ring tao, king pamanuruna. Ere kadupar king ereskriba, uling tuturuyang ating kayupayan. Ing maya pabalitan, hinggin mo, Gandang hapon po sa lahat. Gandang hapon kay Mayor. Long time no see. At sa lahat po ng mga special na bisita. No? Mamaya kayo pong magkakatring ng ribbon. No? Sa aking mga kaklase, no? na mga pare, si Among Ariel, Among Pep, Among Alfred, at si Among Benedict, na amoy ano pa, amoy bagong luto. So, pupunta na pala siya niyan sa Cebu. Doon po talaga yung kanyang assignment. Tapos ng kanyang ordination, noong May, tinuloy niya yung assignment niya sa Cagayan. This July po, sa Cebu na sa Santo Niño de Cebu. No, kaya pasyal tayo doon, no? Kasi meron tayong Father Benedict doon. No? Baka i-house niya tayo sa Basilica de Santo Niño. No? So anyway po, maraming salamat sa pagdalaw niyo rito. Pero hindi lang po ito dahil birthday ko, no? Kundi dahil blessing ng dalawang mahalagang building, itong dating Lay Formation Center, na ngayon bininyagan natin ng panibagong pangalan, binigyan ng bagong pangalan, at mayroong medyo remake nitong building. No? So, pinangalan po natin ngayon St. Augustine Building. At dito po sa likod, kasama ng old house, yung Casa de Santa Monica, ay yung Lucas and Consuelo Sandico Hison and Family Hall. No? Yan. At Luchis Farm Hall for short. Yan. No? Ano bang magandang pagninilay sa blessing nitong dalawang establishmento o kaya building dito sa ating parokya?
Sa taon pong ito, sa ating diocese, dahil pagdiriwang natin ang 75 years bilang isang archdiocese, binigyan po ng title ng Full of Grace. At doon po sa imbitasyon, yan ang nilagay na team din ng ating SOCOM, Full of Grace. At siguro, ganyan natin sana tignan ang ating parokya. Hindi lang yung diocese, kundi in particular yung ating parokya. At wag mo ng aking sarili, kundi ang ating parokya. Ito rin ay muyaking grasya. Punong-puno ng biyaya ang parokya ng Santa Monica. Grasya. Sa English, pwede rin pong grace is charism. Kasi yung original na word niyan sa Greek ay charis. Kung saan ang galing ang salitang charism. Charis, grace. Charis, charism. Di ko alam kung makarisma kayo. Pero pag sinasabing ang isang tao ay makarisma, ibig sabihin parang magaan ang dugo sa mga tao. Normally sa mga politiko, yan po yung ating tinitingnan, yung magaan ang dugo nila sa atin, yung madaling lapitan, makarisma, parang namamagnet yung mga tao sa kanila. Yan ang taong mga makarisma, charism. At yan pong ganyan, hindi yan napapag-aralan sa eskwelahan. Yan pong ganyan ay hindi nabibili sa mga tindahan, kundi nandyan na lang sa tao yung ganyan. At para sa atin, ito nga ang kaloob ng Diyos. Yung mga ganyang kaugali, yung ganyang special na parang nasa sa tao mismo. Sa Bible po, ang charism hindi lang yung magaan yung magaan ang loob ng isang tao, kundi charism also, it refers to different talents na iba't ibang kakayahan. Iba't ibang kakayahan. So, pwedeng sa arts, sciences, sports, dyan po yan ang charism. At kami po apat na magkakaklase, ito, sa seminaryo po, isa sa mga sports namin is basketball. Tignan niyo po yung tayo namin. Sino bang pinakamagaling mag-basketball sa aming apat? Tama kayo, si Among Alfred. Sa 100 na shoot, mayroong isang masushoot. Pero naka-Jaworski po yan. Kaya na si Jaworski ang kanyang ina-idolize. Kaya huwag ka lalapit pag maglalaro kasi nagbabalda yan. Ganun si Jaworski. Si Father Pep po, kung kailan kami tumanda, doon naging magaling. Tawag ko po sa kanya 101%. Kasi sa 100 na shoot, 101 ang nasushoot niya. Ibig sabihin, hindi nagmimintis. Pero ngayon wala na kasi nagkasakit doon sa kamay niya. Pero very, po yung shooting niya mga, kuminsan, mayroong ganun na madali para sa mga tao yung ganyan, yung sa sports. Si Among Riel, siyempre, taga-palakpak. Taga-palakpak si Among Riel. Kasi kung maglalaro, baka matapakan ko. Anyway po, kahit po sa mga ganyan, nakikita mo sa mga tao na mayroon talagang may athletic abilities, sa arts, na ulit, hindi nabili o kaya hindi natutunan sa school, kundi nandun na lang. Parang napakagang gawin ng mga tao yung mga ganyang nasa sa kanila. Sa isa, napakadaling gawin niya ang isang artistic ability o kaya sports. Sa iba naman, hirap na hirap. Nakikita po natin ng iba-ibang biyaya o grasyang ibinibigay ng Diyos sa mga tao. Siguro, ang sa atin na lang noon, sa mga binigay niyang ganitong mga biyaya or grasya sa atin or charisms,
Doon lang pumapasok ang school para ma-develop lalo ito. No? Doon lang pumapasok ang school para ma-enhance ito. Doon lang pumapasok yung mga tindahan para may mabili mga bagay-bagay para ito ay papaunlad. No? Yung mga ganyan na hindi natin hiningi pero nandun dyan niya. Mga karisim. At naniniwala po tayo yan ay bigay ng Diyos. Isa lang ang pinanggalingan, yan ay galing sa Diyos. Mga bagay na hindi kumisan namana o nakuha kung saan-saan, kundi nandyan na lang sa atin. So yun po yung mga biyaya, karisim. Kaya ang grasyang ibig sabihin mga bagay-bagay na hindi natin hiningi, pero nandun dyan sa atin. Hindi natin ipinagdasal, pero naipagkaloob sa atin. At ganun ko nga po nakikita ang ating parokya na maraming ganyan. Na hindi mo mabilang-bilang ang mga tinanggap ng ating parokya na hindi naman hiningi, pero nandiyan. Pero ako po'y mag-zoom in lang sa aking mismong karanasan sa ating parokya. So ako po, pagdating ko dito, ayan, nandyan na yung dating Lay Formation Center. Nung pumunta po ako dito, hindi naman ako humingi na magkaroon ako ng ganyan. Na bilang parish priest, hindi naman ako humingi na sana mayroong isang mortuary. Nandyan na yan. Nadatnang ko na lang. At hindi ko alam, kasi yan po inaitayo nung panahon ni Among Tony Bustos. Pero para sa akin po, hindi naman talaga pinangarap ni Apong Bustos na magkaroon ng ganyan dyan. Lumitaw na lang. Siguro dahil sa pangangailangan. No, nung madestino siya dito bilang pari, baka wala man sa kanyang isip na magtayo ng bagong kumbento o kaya tayo yung ganyang building, kundi ipinanganak na lang, sumilang na lang. At kaya po yan, yung Lay Formation Center. Sa akin nga po narinig ang talagang ang original na kung bakit naitayo yan, para yung mga patay na binuburol dito, magkaroon sila ng sariling lugar. Yun po yung talagang naisip ni Apong Bustos. Kaya lang yung iba, narinig ko po, sayang naman yung second floor, lagyan na natin ng second floor. Kaya naglagyan po ng second floor, at yun nga, pinangalan nilang Lay Formation Center. Ako po noon ay nakadestino sa Talang Candaba. At sa aking buong akala, kaya pinangalang Lay Formation Center kasi diyan ginagawa ang paghubog sa mga parokyano ng Santa Monica. Diyan ginaganap